Pinoy Love Story Series. Gumuho ang masayang mundo ni Yuri nang siya ay tinakbuhan ng kanyang mapapangasawa sa araw mismo ng kanilang kasal. Pangyayaring hindi niya lubos maisip sapagkat ramdam naman niya ang labis na pagmamahal ng nobyo sa kanya. Nasa kanya na lahat, pera, kasikatan at kagandahan. Wala na siyang ibang naiisip na rason upang iwanan na lang siya ng ganong lalaking pinakamamahal niya. Kaya naman gagawin ni Yuri ang lahat para lamang maibabalik sa buhay niya ang kanyang nobyo. Gagawin niya ang lahat upang malaman kung ano nga ba ang dahilan ng pagtakas nito sa kanilang kasal. Wala nang masasakit pa kapag hindi ka sinipot na mapapangasawa mo sa simbahan sa araw ng inyong kasal. Iyon ang dahilan kung bakit palagi na lamang nagmumukmok si Yuri. Para sa kanya ay wala nang saysay ang mabuhay lalo pa at iniwan siya ng kanyang pinakamamahal na nobyo. Ni hindi man lang ito nagpaliwanag sa kanya at nawala na lang na parang bula. Kung alam lang nito ang nararamdaman niya ng araw na iyon, kung nakita lang nito kung paano gumuho ang mundo niya dahil lamang sa ginawa nitong pang-iiwan sa kanya. Nawala ng kulay ang bawat araw na nagdaan sa buhay niya. Tuluyan niyang iniwan ang mundo ng showbiz, kung saan siya namamayagpag bilang sikat na baguhang artista. Wala na siyang naisip na dahilan kung bakit siya iniwan ng pinakamamahal niyang nobyo. Mayaman naman siya at maganda. Mahal naman siya nito at ramdam niya iyon. Kaya naman halos mabaliw siya nang hindi siya nito sinipot sa sana'y pinakaimportanteng ganap sa buhay niya. Napahiya siya ng husto sa mga taong dumalo. Siya na isang Yuri Villafuerte ay hindi sinipot sa kanyang kasal. Ngayon nga naroon na naman siya sa kanyang silid. Tulalang nakatitig sa labas ng bintana kung bakit kasi ang babagal kumilos ng mga taong inutusan niyang maghanap kay Lawrence, ang kanyang nobyo. Ilang buwan na ang lumipas ngunit wala pa rin siyang balita rito. Bukod sa labis na pag-aalala sa kanyang nobyo ay daladala niya rin ang hinanakit dito. Sa araw-araw na hindi niya ito nakikita ay mas lalo lamang siyang nangungulila. Akala ko ba mahal mo ko? Mahinang bulong niya. Ilang ulit na nga ba niyang ibinulong ang tanong na iyon sa hangin. Pinahid niya ang ilang butil ng luhang nangilid sa kanyang magkabilang pisngi. Hindi iyon nauubos. Maging ang sakit ay hindi mapawi-pawi. Gusto niya ng kasagutan sa lahat ng tanong sa isip niya. Gusto niyang maliwanagan at mas lalong gusto niyang bumalik sa kanya ang kanyang nobyo. Kasalukuyan siyang nasa ganoong pag-iisip nang marinig na tumunog ang kanyang cellphone. Dumako ang tingin niya sa ibabaw ng kama kung saan naroon ang kanyang cellphone. Malamya niya iyong dinampot at saka walang ano-anong sinagot. Naulinigan niya ang boses ng kanyang private investigator at sa hindi niya inaasahan, ay ibinalita nito sa kanya na nahanap na raw nito si Lawrence. Labis siyang natuwa sa narinig kung kaya ang kanina'y tila namatay ng pag-asa ay biglang nabuhay. Hindi makapaniwala at kaagad na binalak puntahan ang lugar na sinabi sa kanya ng kanyang PI. May kalayuan ang lugar na iyon ngunit hindi siya nagdalawang isip at kaagad na tinungong mag-isa ang malayong probinsyang iyon gamit lamang ang kanyang sasakyan. Ni hindi niya iniisip ang mga nakaambang panganib sa kanya sa daan at mahaba-habang biyahe ang kanyang kailangan lakbayin. Kaunting damit lamang ang kanyang dala at kung ano-ano pang maaari niyang magamit. Hindi siya natatakot magbiyahe mag-isa at nakatuon lamang ang kanyang isip kay Lawrence. Gustong-gusto na niya itong makita at mayakap. Ilang taon din silang nagkarelasyon at hindi niya kayang mamuhay ng mag-isa. Kung kaya ay gagawin niya ang lahat, bumalik lamang ito sa kanya. Aayusin niya ang dapat ayusin. Nang sa ganon ay magagawa niya ulit ang maging masaya. Ginabi na siya sa daan at tanging gamit lamang niya ay Google Map. Doon siya bumabasa sa direksyong kanyang paroroonan. Malas pa yata at sumabay pa ang napakalakas na ulan. Dumulas tuloy ang kalsada at talagang malayo na ang kanyang nilakbay. Wala na siyang nakikita sa paligid kundi ang makakapal na punong kahoy at ang maambong kapaligiran. Pilit lamang niyang inaaninag ang daan at lihim na nagdadasal na sana ay makarating siyang ligtas sa kanyang paroroonan. Nakakatakot din ang kadiliman ng gabi at ang kalsada ang kanyang binabaybay. Wala man lang siyang nakikita ang kabahayan kung kaya ay ilang minuto ring nakabitin sa ere ang kanyang paghinga.
kung bakit kasi hindi man lang niya naisipang isama ang kanyang personal assistant na si Cathy. E di sana may kasama siya at hindi siya gaanong natatakot. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob at iwinaksi ang isiping baka maya-maya lang ay bigla siyang masiraan sa kalagitnaan ng gabi. Lahat ng iyon ay nararanasan niya nang dahil lamang sa kagustuhang muling makausap si Lawrence. Sa awa ng Diyos ay ligtas namang narating ni Yuri ang tagong lugar kung saan ang eksaktong address na sinabi sa kanya ng private investigator na inuupahan niya. Nakaramdam siya ng ginahawa ng matanaw ang kabahayan sa gilid ng kalsadang kanyang dinadaanan. Nagkalat din ang mga aso sa labas ng kalsada kung kaya ay mabagal na lamang ang pagpapatakbo ni Yuri ng kanyang sasakyan. Sinabi sa kanya ng PI niya na magtanong-tanong na lamang kung saan banda ang bahay ni Aling Dolores. Doon daw eksaktong nakikituloy sa ngayon si Lawrence. Itinigil niya ang kanyang sasakyan sa harapan ng isang tindahan. Maliwanag sa labas noon at abot naman yata ng poste ng kuryente ang lugar na iyon. Nagtataka naman ang babaeng tindira nang makita siya at mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at kaagad nang tinanong dito kung saan banda ba nakatira si Aling Dolores. Sinabi naman nitong nasa looban pa raw ang bahay ni Aling Dolores at may kalayuan doon. Masyado na raw gabi kung tumuloy pa siya roon at wala siyang makakasama. Mabuti na lamang at mukhang mabait naman ang tindira at inalok pa siya nitong maaari daw siyang matulog pansamantala doon sa bahay nito. Natuwa naman si Yuri sapagkat hindi siya nakilala ng ginang. Tinanggap niya ang alok nito at inilak na ang kanyang sasakyan. Pinapasok siya ng ginang sa bahay nito at saka binigyan ng unan, banig at kumot. Hindi siya sanay sa ganoon ngunit ayaw niyang mag-inarte sa ngayon. Iisipin na lamang niya na bukas ay makikita na niya si Lawrence. Inilatag na niya ang banig sa papag at saka nahiga na roon. Masakit sa likod pero kaya naman. Kesa naman doon siya sa sasakyan matulog at nai-imagine niya na anumang oras ay may sisilip sa kanya sa bintana. Kinabukasan nga nun ay maagang nagising si Yuri. Kaagad niyang kinapa ang kanyang cellphone at nakita ang napakaraming missed calls doon. Hindi na lamang siya nag-abalang tignan kung sino-sino ang mga tumawag sa kanya. At niligpit na lamang ang kanyang pinagtutulugan. Nakasalubong niya ang tinderang ginang sa pintuan at sinabi nito, naroon daw ang bunsong anak ni Aling Dolores at may binili. Sumama na lamang daw siya rito at nang makarating siya sa bahay ni Aling Dolores. Iyon nga ang nangyari, tahimik na nakasunod lamang si Yuri sa may kabilisang paglalakad ng batang lalaki. Sa tingin niya ay nasa 10 taong gulang yata ang edad. Kinakausap niya ito at nagtatanong ng kung ano-ano rito. Tipid naman itong sumagot sa kanya ni hindi niya muna itinanong dito ang tungkol kay Lawrence. Malalaman niya mamaya pagdating niya sa bahay ni Aling Dolores kung naroon nga ba si Lawrence. Ilang minuto pang paglalakad ng matanong niya ang nag-iisang bahay sa gitna ng palayan. Simple lamang iyon at kaagad niya natanaw ang isang pamilyar na bulto na siyang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nagsisibak ito ng kahoy habang nakikipagtawanan sa isang babae. Malabo namang si Aling Dolores ang babaeng iyon at mukhang kasing edad lang yata niya. Maganda rin ang babaeng iyon kahit pa may pagkamorena. Maya-maya pa ay napansin na sila ng dalawa na kaagad namang ikinapawi ng ngiti sa labi ni Lawrence. Tila hindi ito makapaniwalang naroon siya at nakikipagtitigan dito. Bahagya pa itong napalunok. Nagtataka naman ang babaeng kasama nito sa kanyang presensya kung kaya ay ngumiti siya rito at nagpakilala. Sinabi na lamang niyang hinahanap na si Lawrence sa trabahong iniwan nito sa Maynila kaya niya ito sinundo. Gusto man niyang sugurin ng yakap ang kanyang nobyo ay hindi niya magawa. Tila ba nag-iba na ito? Dagdag pa ang masamang tingin na iginawad sa kanya ng babaeng iyon na para bang ayaw nitong pakawalan si Lawrence. Kaano-ano ba ito ng kanyang boyfriend? Bakit ganoon na lang kung magtitigan ng dalawa? Noon biglang sumulpot ang isang ginang na tinawag ng batang lalaki na nanay. Siguro ay eto na nga si Aling Dolores. Kaagad naman siyang nagpakilala rito at sinabi rito ang kanyang pakay. Sinabi ng ginang na masyado raw malayo ang kanyang pinanggalingan kung kaya ay hindi siya maaaring bumalik sa Maynila kaagad at mamamalagi na lamang daw roon sa loob ng kahit 1 o 2 araw pa. Napalapit na raw ang mga ito kay Lawrence at hindi ng mga ito mapapayagan na umuwi ng ganun-ganun lang si Lawrence. Iba rin ang closeness ni Lawrence sa babaeng Dorothy pala ang pangalan.
panganay na anak ni Aling Dolores. Hindi naman maiwasan ni Yuri ang magselos lalo pa at palaging kasama ng Dorothy na iyon si Lawrence kahit saan ito pumunta. Masyado rin itong pabebe ngunit alam niyang nagpapakyut lamang ito kay Lawrence. Hindi tuloy nila magawang magsolo ni Lawrence at mag-usap dahil gabing-gabi na bago naghiwalay sina Lawrence at Dorothy. Nang gabing iyon ay hindi niya kinaya ang nakikitang masayang kwentuhan ni Dorothy at Lawrence sa maliit na sala ng bahay kung kaya ay lumabas na lamang si Yuri sa loob ng bahay at naupo sa papag sa labas. Gusto niyang umiyak at magwala. Gusto niyang sabunutan ng Dorothy na iyon at itanong dito kung ano ba ito sa buhay ng boyfriend niya. Boyfriend? Sigurado ka ba, Yuri? Na girlfriend pa ang tingin sa'yo ni Lawrence? Na mayroon pang kayo? Sa ginawa niyang pag-iwan sa'yo sa araw ng kasal niyo at sa ginagawa niya pambabaliwala sa'yo ngayon ay iba na. Hindi ba at malinaw pa sa sikat ng araw na hindi ka na niya mahal? Nawala ka ng halaga sa kanya? Nawala na siyang pakialam pa sa'yo? Tanong ng isang bahagi ng isip niya na siyang dahilan kung bakit napakagatlabi siya. Kinimkim niya ang sakit sa kanyang dibdib at ngayon ay mas lalong madadagdagan pa yata iyon. Hindi rin niya alam kung ano ang plano ni Lawrence. Wala itong kahit na anong sinasabi sa kanya. Hanggang sa marinig niya ang mahinang tikhim nito sa kanyang likuran. Hindi ako sasama sa iyo sa Maynila. Mga katagang nagpatigil sa mundo ni Yuri. Mas masakit pa iyon sa kanyang inaasahan. Bakit? Bakit nagawa mo sa akin to, Lawrence? Anong ginawa ko sa iyo para ganituhin mo ko? Bakit mo ako iniwan sa ere? Bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Tuluyan na ngang napahagulhol si Yuri nang mabitawan niya ang mga salitang iyon na matagal niyang kinimkim sa loob niya. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi na kita mahal. Iyon ang pinakamalinaw na dahilan kung bakit kita iniwan sa ere. Bakit mo pa ba ako hinanap? Lumayo na nga ako. Natigil ito nang lapitan niya at sampalin. Hindi na niya nagawa pang magpigil. Ang kapal naman ng mukha mo. Sa tingin mo, titigil na lang ako ng ganon? Niwala kang sinabi sa akin. Bigla ka na lang nawala at hindi sumipot sa kasal natin. Araw-araw akong nahihirapan kakaisip kung bakit. Kung bakit mo ako nagawang iwanan. Na sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawa mo sa akin yun. Ngayon, aakto ka na parang wala kang kasalanan sa akin? Bakit? May iba na ba, Lawrence? Walang humpay sa pagtulo ang luha ni Yuri. Sobrang sakit para sa kanya. Nawala lang para kay Lawrence ang ginawa nitong pang-iiwan sa kanya. Na para bang hindi man lang ito apektado sa pagpapahiya nito sa kanya. Gusto niya itong saktan upang magising ito na nasasaktan siya sa ginagawa nito. Pero nang ibabaw pa rin ang matinding pangungulila kung kaya ay nagawa niya itong yakapin. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking minsan pinahalagahan siya ay binaliwala na siya ng ganun lamang kadali. Nang walang kahit na anong paliwanag. Nagmatigas si Lawrence at talagang ayaw sumama sa kanya sa Maynila. Inabot na tuloy sila ng 3 araw pa roon sa bahay ni Aling Dolores. Hindi pa naman si Yuri na mamahay sa ganon. Minsang nangahoy sina Lawrence at Dorothy ay sumama si Yuri. Ayaw niyang magsolo ang dalawa lalo pa at pansin niyang nagpi-feeling special na si Dorothy sa kanyang nobyo. Hindi siya papayag na mawala ng tuluyan sa kanya si Lawrence. Sinuong nila ang masukal na gubat habang may daladalang sako si Dorothy at itak naman ang hawak ni Lawrence. Daig pa niya ang pinagsakluban ng langit at lupa sa nakikitang closeness ng dalawa. Kailan pa ba nagkakilala ang mga ito? Gusto tuloy niyang ingod-ngod ang pagmumukha ni Dorothy sa batuhan nang sa ganon ay magising ito sa pantasya nito. Kung umakto ito ay parang alam nito ang lahat ng tungkol kay Lawrence. Samantalang siya ay tahimik lamang na nakasunod sa mga ito. Hanggang sa masagin ang kanyang kanang paa ang isang matalim at putol na sanga ng isang damo na siyang dahilan kung bakit siya napangiwi. Tiningnan naman niya ang naiwang sugat ng sangang iyon at kaagad niyang nakita ang nangilid na dugo. Lumingon naman sa kanyang gawi si Lawrence at Dorothy. Umakto pang madong nasaktan si Yuri upang kunin ang atensyon ni Lawrence ngunit hindi nangyari. Nagtuloy-tuloy lamang ito sa paglalakad at nakasunod sa likuran ni Dorothy. Huminga na lamang siya ng malalim nang sa ganon ay maibsan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Wala tuloy siyang choice kundi ang sumunod na lamang sa mga ito. Nanguha na rin siya ng mga tuyong sanga at saka pinaghirapang pasanin ang mga iyon. Sa tanang buhay niya ay hindi niya ginawa iyon. Noon lamang dahil sa kagustuhang bumalik si Lawrence sa kanya. Umuwi sila sa bahay na may kani-kaniyang bitbit na mga tuyong sanga.
Pawis na pawis si Yuri at hingal na umupos sa papag. Nakita niyang hiniwan ni Lawrence ang hinog na papayang dala nito at saka binigyan si Dorothy. Talagang kapag sa bukid pala ay hindi ka pwedeng mag-inarte at maghanap ng kung ano pang maiinom maliban sa papaya at tubig ng niyo. Hindi man lang siya inalok ni Lawrence kung kaya ay siya na mismo ang humiwa ng para sa kanya. Hindi man marunong ay nagawa niyang makakuha ng isang slice. Nakakatanggal uhaw nga iyon, ngunit hindi nakakapawi ng sakit sa dibdib. Napalingon siya sa gawin ni Lawrence at Dorothy na ayaw talagang mapahiwalay sa isa't isa. Mamayang gabi na naman maghihiwalay ang mga walang hiyang yan. Anong isang bahagi ng isip niya. Naghain na ng tanghalian si Aling Dolores, ngunit hindi man lang natinag si Yuri. Nakita niya kasing ampalaya ang ulam na iniluto ni Aling Dolores. Hindi pa naman siya kumakain noon kaya hindi na lamang siya kumain. Bate din niya na alam ni Lawrence ang bagay na iyon kung kaya ay hindi na ito nagtakang hindi siya sumabay sa tanghalian. Nanatili na lamang siya roon sa papag at nagpahinga. Nababagot at naiinis siya sa mga nangyayari. Kung pwede lang sanang kalad ka rin si Lawrence at dalhin sa Maynila, ay gagawin niya nang sa ganon. Ay mailayo niya ito roon at kay Dorothy. Gusto ba ni Lawrence si Dorothy? Iyon ang tanong na halata naman niya, ang sagot ay ayaw pa rin niyang paniwalaan. Marami pang katanungan sa isip niya ang hindi nasasagot pero talagang hindi siya nagkakaroon ng tamang oras upang magtanong man lang kay Lawrence. Pagsapit ng hapon ay naalala ni Yuri ang mga pagkain sa kanyang sasakyan. Namimiss na niyang kumain ng wasto kung kaya ay niyaya niya ang bunsong anak ni Aling Dolores, ngunit ayaw nitong sumama sa kanya at may gagawin pa raw ito. Napatingin naman si Yuri kay Lawrence na noon ay nakikipagkwentuhan na naman kay Dorothy. Naisip niya yayain ito, ngunit kaagad din niyang naisip na baka tumanggi lang ito at mapahiya pa siya. May kalayuan pa naman ang labasan at talagang masukal ang daan. Kaagad na siyang nagpasya at binaybay ang daan ng hindi lumilingon. Naiiyak siya sa totoo lang. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang maranasan ang lahat ng iyon. Nanlalabo ang kanyang mga mata sa daan na tinatahak niya, dala na rin ng masaganang luha. Tanga ka kasi, Yuri. Naturingan kang matalino, ngunit heto ka at nagpapakatanga. Hindi mo deserve ang maghabol. Marami pang mas higit sa kanya na hindi ka sasaktan. Ikaw si Yuri at hindi kung sino-sino lang. Magising ka naman. Bulong niya sa kanyang sarili, ngunit sadyang matigas ang kanyang ulo. Hindi niya kayang sumuko na lang ng ganon. Hihintayin niya ang araw na magpapasya si Lawrence at sumama na ito ng tuluyan sa kanya. Tama, gusto muna niyang mapag-isa. Kukuha muna siya ng lakas at muli ring lalaban. Doon na lamang muna siya matutulog sa kanyang sasakyan. Ilang minuto rin ang kanyang nilakad bago narating ang labasan. Kaagad siyang pumasok sa kanyang sasakyan at humilig sa malambot na upuan noon. Ipinikit niya ang kanyang mga matang pagod. On ang aircon ng kanyang sasakyan nang sa ganon ay narelax naman siya. Kinapa niya ang cellphone na nasa kanyang bulsa at nakapatay. Sadya niyang hindi iyon at alam niyang maraming tatawag sa kanya. Inabot niya ang isang malaking bag sa likuran ng kanyang sasakyan at saka iyon binuksan. Naroon ang mga pagkaing dala niya na bubuksan na lamang at pwede nang kainin. Ngunit wala naman siyang gana hanggang sa napagpasyahan niyang matulog na lamang doon. Samantala kanina pa nakatanaw si Lawrence sa malayo, hindi siya mapakali at papagabi na. Ni hindi man lang nito sinabi sa kanya kung saan ito pupunta. Hindi tuloy niya nagagawang sagutin ang itinatanong sa kanya ni Dorothy. Tumayo na siya at nanatiling nakatanaw sa malayo. Napansin naman siguro iyon ni Dorothy. Bakit? May problema ba? Tanong nito sa kanya kung kaya ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nagpaalam na rito. Kailangan niyang hanapin si Yuri. Siguro ay pumunta ito sa labasan at iyon ang daan na tinahak nito kanina. Pero bakit hindi pa rin ito bumabalik? Matinding takot at kaba ang bumundol sa kaibuturan ni Lawrence na baka kung ano na ang nangyari kay Yuri. Panakanaka ay tumatakbo siya hanggang sa marating ang labasan. Kaagad niyang namataan ang sasakyan ni Yuri na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nagpalingalinga siya at hindi naman niya ito nakita. Tinanong pa niya ang may-ari ng tindahan, ngunit sinabi nitong hindi raw nito napansin si Yuri. Lumapit ng bahagya si Lawrence sa gawin ng bintana na sasakyan ni Yuri. Tented ang salamin noon kung kaya ay hindi niya maaninag ang loob ng sasakyan. Bahagya siyang kumatok, ngunit wala man lang kahit na anong response. Muli pa siyang kumatok at talagang kinakabahan na siya. Hindi nakakain ng tanghalian si Yuri kanina at hindi ito kumakain ng ampalaya.
Baka nawala na ito ng malay dahil sa gutom. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kapag ganoon. Nabunutan ang tila bikig sa lalamunan si Lawrence nang bumaba ang bintana ng sasakyan. Kaagad na nagtama ang mga mata nila ni Yuri. Napalunok siya at lihim na nagpasalamat na ligtas ito. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito habang nakaupo sa driver's seat ng sasakyan nito. Sinanyasan pa siya nitong pumasok sa sasakyan na kanya namang ginawa. Ngunit, hindi niya inasahan ang sunod nitong ginawa. Mabilis na itong pinaikot ng sasakyan at binaybay ang daan paalis doon. Ano ba? Yuri, hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko na ngang bumalik pa sa Maynila. Ibaba mo ko. Pigil niya rito ngunit tuloy-tuloy lamang ito sa mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan. Talagang desidido itong isama siya sa Maynila. Ibabalik na kita sa Maynila. Ayoko nakikita kang kasama ang buwiset na Dorothy na yun. Nagseselos ako. Wika nito na kanya namang ikinatiimbaga. Mas gusto ko ron kaysa sa Maynila. Bakit ba hindi mo matanggap na hindi na nga kita mahal, ha? Pinapahirapan mo lang ang sarili mo eh. Sigaw pa niya rito nang mapansing malayo na ang narating nila. Talagang wala itong balak na huminto man lang at dumidilim na. Hindi ako papayag. Sa akin ka magpapakasal, Lawrence. Kaya ako lang ang dapat kasama mo. Doon ka lang kung saan nandun ako. Hinding-hindi na kita papakawalan pa. Tuluyan na nga itong dinaig ng kagustuhan ito na mas lalong ikinainit ng ulo ni Lawrence. Ano ba ang gusto mo, ha? Bakit mo ako pinipilit na pakasalan at gustuhin ka pa? Nawala na nga ang lahat ng pagmamahal ko sa... Bakit? Ano ang rason, Lawrence? Sa tanong nitong iyon ay natahimik siya. Hindi niya maaaring sabihin ang dahilan. Ibalik mo ko ron. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo kung ano ang dahilan pero matigas ka. Akala ko ba naman matalino ka? Bakit mo ba pinapababa ang sarili mo, ha, Yuri? Pakawalan mo na ako. Hayaan mo na akong maging masaya. Noon nangilid ang luha sa magkabilang pisngi nito na hindi nito inalintana. Napaiwas naman ang tingin si Lawrence habang patuloy pa rin tumatakbo ang sasakyan. Gusto nang magwala ni Lawrence sapagkat masyado nang malayo ang itinakbo ng sasakyan. Mahal ko siya, Yuri. Mga katagang siyang nagpahinto ng sasakyan. Maging ang luhang dapat sana ay mangingilid ay nahinto. Dahan-dahan itong lumingon sa kanyang gawin nang nagtatanong ang mga mata. Nagkatitigan sila. Noon lamang pinagsisihan ni Lawrence ang mga katagang binitawan niya. Bigla na lamang nawala ng emosyon ang mukha ng babae sa kanyang tabi. Pinunasan ito ang luha sa mga pisngi at ngumiti habang nakatutok ang mga mata sa kanyang gawi pagkuhay. Napatango-tango. Na para bang naiintindihan na nito ang lahat. Bakit? Bakit nasasaktan si Lawrence sa reaksyon na iyon ni Yuri? Bakit tila gusto niyang bawiin ang kanyang sinabi? Muli nitong binuhay ang sasakyan at nag-U-turn pabalik sa pinanggalingan nila. Nanikip ng bahagya ang dibdib ni Lawrence sa hindi pag-imik ni Yuri. Batid niyang nasasaktan ito. Ngunit hindi siya sanay sa pananahimik nito gayong. Iyon naman ang gusto niya. Hindi na rin ito umiiyak at tutok lamang sa daan ang mga mata. Kung ano man ang iniisip nito ay wala siyang alam. Mahirap basahin ang iniisip ni Yuri. Mabilis ang pagpapatakbo nito na sasakyan na para ba gustong-gusto na nitong makabalik sila kaagad. Ni hindi na rin ito lumingon pa sa kanyang gawe hanggang sa marating nila ang harapan ng tindahan kung saan nakapark ang sasakyan nito. Inihinto nito ang sasakyan at hinintay na bumaba siya. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga binte upang lumabas ng sasakyan nito. Hinintay niya ito magsalita ngunit hindi nangyari. Ilang beses pang napalunok si Lawrence hanggang sa nakuha na rin niya ang magsalita. Bababa na ako. Paalam niya kay Yuri na umaasang muli itong magsalita. Ngunit tango lamang ang isinagot nito sa kanya na dahilan kung bakit ayaw pa rin niya ang lumabas ng sasakyan. Ano ba ang inaasahan niyang sabihin nito? Hindi ka ba sasama sa akin? Naisipan niyang magtanong ngunit iling lamang ang sagot nito sa kanya. Napabuntong hininga siya at humilig sa headrest ng sasakyan. Sige na, bumaba ka na. Bumalik ka na sa babaeng mahal mo. Pasensya ka na kung nagulo ko kayo. Pasensya na kung sinundan pa kita rito. Hindi ko kasi alam na may mahal ka na palang iba. Ngayon naiintindihan ko na, kaya uuwi na ako. Si Lawrence naman ngayon ang nakakaramdam ng sakit sa mga salitang binitawan ni Yuri. Pinapalaya na siya nito. Biglang may bumara na naman sa kanyang lalamunan kung kaya ay hindi siya nakasagot. Ilang minuto pa bago niya nakuhang magsalita. Bukas ka na umuwi, gabi na at delikado sa daan.
Dito na rin muna ako matutulog sa sasakyan mo at wala akong dalang flashlight. Hindi niya natapos ang sasabihin nang iabot nito sa kanya ang flashlight na inabot nito sa likuran ng sasakyan. Wala rin akong dalang itak. Delikado dito pag sumapit ang gabi kaya hindi na muna ako lalakad. Dito na lang muna ako. Katwiran pa niya at pumikit na ng bahagya. Hindi naman niya naramdaman na kumilos ito kung kaya ay nagmulat siya ng mga mata at nakita itong titig na titig sa kanya na kaagad ding umiwas ng tingin. Ilang saglit pa ay mukhang nakatulog na ito nang walang kahit na anong sinasabi. Walang ibang ginawa si Lawrence ng gabing iyon kundi ang titigan ang mahimbing na pagtulog ni Yuri. Natatakot siyang sa pagsapit ng umaga ay aalis na ito. Nalulungkot siyang eto na ang huling gabing matitigan niya ang mukha nito. Nitong mga nagdaang gabi kasi ay lihim siyang nagigising para lang silipin ang mahimbing na pagtulog nito sa nagsilbing sala ng bahay ni Aling Dolores. Iyon na lang ang tanging magagawa niya. Bahagya niya pang inangat ang kanyang kanang kamay upang hawiin ang hibla ng buhok sa pisngi nito. Aaminin niyang nangulila siya rito. Ang umagang ayaw dumating ni Lawrence ay sumapit. Nagising si Yuri at ganon pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Yuri. Nakatatak na yata sa isip nito ang pag-alis kung kaya ay napilitan na siyang bumaba. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Kinakabahan siya at nasasaktan. Gusto niyang lingunin siya ni Yuri ngunit hindi nangyari. Ini-start na nito ang sasakyan at gano'n na lamang ang pasasalamat ni Lawrence nang ayaw mag-start noon. Nakailang subok pa si Yuri ngunit ayaw talagang umandar ng sasakyan nito. Baka naubusan ka ng gas. Wika niya rito kung kaya ay kaagad na itong bumaba. Binuksan ang harapan ng sasakyan nito kung kaya itinungo niya ang gawin nito at siya nang gumawa. Maya-maya pa ay inilapag nito sa kanyang tabi ang isang container na may lamang gasolina. Bahagya naman siyang nadismaya at inakala na magtatagal pa ito roon. Ilang minuto pa nga at dumating na si Dorothy kasama ang kapatid nito. Kaagad ang mga itong lumapit sa kanyang gawi at nag-aalala raw na pareho silang hindi nakauwi. Hindi naman magawang sumagot ni Lawrence at masyado niyang pinagtutuunan ng pansin ang pag-alis ni Yuri. Pumasok na ito sa sasakyan at ini-start na nga ang sasakyan. Umaandar na iyon kung kaya ay mas lalong nanikip ang dibdib ni Lawrence. Talagang eto na ang huli. Nag-U-turn na ito at saglit na huminto sa kanilang harapan. Binuksan nito ang bintanang salamin ng sasakyan at nagpaalam ng umalis. Aalis na ako. Ingat ka na lang. Iyon lang at muli na nitong isinara ang bintana ng sasakyan at saka pinaharurot ang sasakyang palayo. Hindi kinaya ni Lawrence at tuluyan na siyang napaiyak. Hinabol niya ng hinabol ang sasakyan ni Yuri na siyang ipinagtaka naman ni Dorothy. Hindi mapigilan ni Lawrence ang mapaiyak at mabuti na lamang ay huminto si Yuri. Kaagad siyang kumatok at bumaba naman ang sasakyan si Yuri. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit at isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito. Minsan na niya itong iniwan at hindi siya makakapayag na siya naman ngayon ang iwanan nito. I'm sorry, please, patawarin mo ko. Nagawa ko lang naman na iwanan ka kasi pinagbantaan ako ng manager mo na may gagawin silang masama sa'yo. Oras na magpakasal ka sa akin. Ayoko masaktan ka, Yuri. Hindi nila ako gusto para sa'yo kasi sino ba naman ako? Mahal na mahal kita pero dahil sa ayokong saktan ka nila, ay pumayag ako nang ilayo nila ako. Pilit kong ibinhalang ang atensyon ko sa ibang bagay ay hindi ka pa rin mawala sa isip ko. Sobrang saya ko nang makita ka rito. Sinundan mo ko. Please, maniwala ka. Hindi ka kailanman basta-bastang mapapalitan dito. Ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko, Yuri. Ikaw lang. Hagulgol niya kay Yuri na sa narinig ay napatiimbagang at napaiyak. Ngayong nasabi na niya ang totoo rito ay nabawasan na rin ang bigat sa dibdib niya. Napadpad lang naman siya roon at ang manager mismo ni Yuri ang nagdala sa kanya sa lugar na iyon. Wala naman siyang magawa at isa lang naman siyang ordinaryong tao na walang kahit na sinong pamilya. Kung kaya ay nagawa nilang umuwi ni Yuri sa Maynila at sa pagkakataong iyon, ay ipinaglaban niya ang pagmamahal niya para dito. Natuloy ang kanilang kasal nang walang kahit na sino ang humadlang.